Ay, hindi, konti lang. Isa, dalawa lang. Gikumpirma ni Lea Tulimaw ang labaw sa Human Resource kon HR Office nga nahuman na og random drug testing ang anaa sa 700 kamang regular employees nila. Duha hangtod sa 3 kuno ka empleyado ang posibleng nagpositibo niini. May mga information na mayroong nagpositive. However, yung ating agency that conducted the drug test sent the result to Davao for confirmatory. Meron pala kasi silang second screening for confirmatory result. Tungod adunay nagpositibo, nakatakda kuno silang magpahigayon og investigasyon aron nga masutaon sa ang kamatuoran. Posible usab silang matangtang sa trabaho apan depende kini sa desisyon matud pa ni Mayor Ronel Rivera. Kung Mayor will give us the go signal that HR will take over and will take charge of the people na nagpositive, so we will go into interventions that we will be giving them a chance. However, talagang dapat may conditions din. May conditions, magparehab, magpagamot, then wala nang balikan. So naalarma usab niini ang Vice Mayor sa Jensan nga si Vice Mayor Shirley Nograles. Dili kuno angay nga magtrabaho sa gobyerno ang nagagamit og ginadiling droga. Apan angay nga luwason kuno sila sa maong binuhatan. Well, that's very alarming because sa Subong nakita naton prevalent kid no ang ining involvement no into drug abuse no and damo na mga epekto na nakita nato no, several lives have been destroyed no. So hindi nato na dapat itolerate, and if it will not be acted upon, of course it will also send a wrong message to the rest of the employees if we tolerate them. Nasayran nga anaa sa 1,400 ang ihap sa mga regular nga empleyado sa gobyerno. Nahuman na kuno ang 700, maong anaa pay 700 nga pailom sa drug testing. Random kuno ang ilahang pagabuhaton aron nga muundang nagayod kuno ang mga nagagamitan. Duna na lamang panawagan ng Vice Mayor sa mga empleyado sa gobyerno. No, sometimes may mga problema kita. Let's not use that as an escape because it will add further problem sa aton nga problema. Abi Lorenzo, Brigada News.